Magandang araw mga tol, breaking news po tayo sa katatapos na laban ni Anthony Joshua versus Robert Helenius. Pero bago po yan, unahin muna natin yung laban ni Campbell Hatton. Ito yung anak ni Ricky Hatton. Edad 22 pa lang si Hatton mga tol, may kartada ito na 13 wins, 5 KOs, walang talo. So nagpapalakas pa lang ng kartada. Ito yung sinasabi ng mga fans na nagpapataba ng record. Nakalaban po niya si Tom Ansel, may kartada na 10 wins, 2 KOs, may 5 talo. Lumalaban niya po itong si Campbell Hatton sa super lightweight division o 140 pounds. So ayan mga tol, one-sided nga po yung panalo ni Campbell Hatton kanina via unanimous decision. Wala, mahina lang yung kalaban ni Campbell Hatton. Easy lang sa kanya kasi malupit na tong si Campbell Hatton eh. May skills na siya eh. Kailangan lang i-build up para mas umangat pa. Pagdating naman po sa main event, laban ni Anthony Joshua versus Robert Helenius. Akala ko boring yung magiging laban mga tol at aabot pa sa decision. Pero pagdating nga po ng round 7, na one punch knockout na itong si Robert Helenius. Tulad ng inaasahan ng karamihan mga tol, matatapos sa knockout. Ikaw ba naman isang linggo, 2 beses kalalaban? Tapos short notice pa ang nangyari kay Robert Helenius, 7 days lang. So wala na siyang oras para mag-prepare pa kay Anthony Joshua. Akala ko nga mga tol, round 1, 2, and 3 matatapos na si Robert Helenius. Pero umabot pa siya ng round 7. Napakaganda ng setup ni Anthony Joshua dito mga tol, no? Sinet-upan niya lagi ng jab sa katawan. Jab sa katawan. So, naitatak na sa isipan ni Robert Helenius na nagja-jab si Joshua sa katawan. Kaya pagdating po dito sa round 7, ginab ni Joshua sa katawan. Sabay overhand hand. So, ang ganda ng setup katulad sa ginawa ni Naoya Inoue kay Stephen Fulton. Sinet-upan niya lagi sa katawan hanggang naitanim sa utak ni Fulton na katawan lagi. Hanggang nakaset up ng jab sa katawan, then overhand hand sa ulo. Hindi na katulad dati si Joshua mga tol nung panahon niya na malakas. Nung knockout puncher pa siya, talagang bumabanat ng malakas yan. Ngayon medyo nag-aalanganin na siya. Alanganin bumato ng mga power punch kasi maka-counter. So hindi katulad dati na talagang bigayan ang suntok ni Joshua. So ang mga magandang kalaban ngayon ni Joshua, Wilder, Tyson Fury, Andy Ruiz trilogy. Base kasi dito sa laban niya mga tol, talagang sobrang yamado po si Anthony Joshua dito. Kakatapos lang yung laban ni Robert Helenius noong August 5. Ngayong August 12 may laban ulit siya. Kaya hindi na po yan nakapaganda o pinatigas man lang yung panga. Kapag tinatamaan nga siya ng solid, naalog na eh. Pagdating ng round 7, tinamaan na ng napakalakas. Kaya yun, natulog na lang. Okay naman yung pinakita ni Joshua mga tol, maingat sa bawat bitaw ng suntok. Pero kung magaling yung kalaban niya, outboxer, matatalo talaga siya eh. Kaya kung knockout puncher, outboxer ang kalaban ni Joshua, delikado siya. Katulad ni Wilder, knockout puncher. Tyson Fury, outboxer. Kaya yan ang magandang laban para kay Joshua. Sa ibang banda naman, laban mamaya ni Oscar Valdez versus Emmanuel Navarrete. So yan po ang abangan natin na ipapalabas ng ESPN. Matinding bakbakan po yan ng dalawang Meksikano, kaya abangan po natin. So ayan mga tol, hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon. Maraming salamat po and God bless po sa lahat.